Yung girlfriend ko nagmamalaki na sa akin at pakiramdam ko'y hindi na niya ako kailangan. Since college ay magkarelasyon na kami ng girlfriend ko. Lagi kong nararamdaman yung suporta niya sa akin. Sa mga simpleng bagay ay lagi siyang nandyan. Masasabi ko na swerte ako at perfect girlfriend siya. After graduation ay nag-board kami sa Manila. Dito nasubok yung pagsasama namin. May mga araw nagipit kami at lagi kami nagtitipid sa pagkain. Dahil parehas lang naman kami pinapadala ng parents namin ng allowance. Kahit kipit kami ng girlfriend ko ay masaya kami. Hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho. Kaya unti-unti kahit paano umaalwan kami. Nakakapagpadala na ako sa parents ko at nakakakain na kami sa labas ng girlfriend ko. Ramdam kong mahal na mahal niya ako noon kasi never niyang pinatagal yung away namin. Or kung may nagawa man siyang white lies, agad naming inaayos para hindi simula ng away. Tinutulungan ko siya sa lahat ng needs niya kasi ayokong makita ng girlfriend ko na nag-iisip siya ng problema. Kaya ginagawa ko yung best ko para sa aming dalawa. Regarding sa pera, hindi ako madamo. Lahat ng pangangailangan niya bago ako pumasok sa trabaho ay binibigay ko na. At ngayon nagkaroon na siya ng trabaho. Isang magandang company at may position siya agad. Nung una hindi ko naman napapansin yung pagbabago niya. Pero unti-unti lumilipas ang mga araw ay madalas na kaming mag-away. Hindi na siya kagaya ng dati na mabilis mawala yung galit. At sobrang taas na ng pride niya ngayon. Dati pag nagagalit ako, yumayakap agad siya. Ngayon ay pag galit ako ay mas galit siya. Dati-rati never kaming natutulog ng magkaaway. Ngayon umaabot ang 3 araw 1 linggo bago kami magkaayos. Naiisip ko na baka nagmamalaki na siya kasi kumikita na siya ngayon. At bukod dun may posisyon siya sa trabaho. Samantalang ako ay hamak na operator lang. At ang malala pa, sa tuwing mag-aaway kami, naghahamon siya ng hiwalayan. Magkaiba kami ng shift kaya lalong hindi namin marisolba. Samantalang dati kahit sa chat ay nagsasorry siya. Ano po ba yung maipapayo niya sa akin? Tanggapin ko na lang ba yung hiwalayan na sinasabi niya? Or hayaan ko na lang at baka magbago pa siya? From our letter sender, Leo. Sa relasyon kasi dapat give and take. Hindi lang sa pera or material kundi sa emotion din. Sa kwento mo kasi parang ikaw yung may regla Ngayon kasi iba na may work na siya. Tapos sabi mo pa ay meron siyang position sa company. Baka lang kasi may mga bagay na nai-stress siya sa trabaho. At yung mga bagay na nagawa mo sa kanya, wag mong kwentahin. Pangit naman yung linya mo na nagmamalaki siya kasi meron na siyang trabaho. Alam mo yung pinoproblema mo, hindi pa yan malala. Kumbaga level 1 pa lang yan. Antayin mong magkaanak kayo at dyan mo makikita. Sana i-level mo naman yung maturity mo, sender. At intindihin yung mga bagay-bagay hanggat walang third party. At iwasan mo yung masyadong pabebe ha. Kasi baka mawalan ka ng bebe. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Bakit parang sa dating ng sulat mo ay inaantay mo na siya yung mag-sorry sa'yo? Bakit parang wala akong nararamdamang effort? Baka lang kasi nasasanay ka na yung girlfriend mo palagi yung nagsasorry. Ang dami mo na agad naisip kasi nadadali yung ego mo. Lalo na dun sa point na hinahamak mo na yung sarili mo. Na para bang nangliliit ka kasi mas mataas yung posisyon ng girlfriend mo. For me kasi we should be thankful and happy for our partner's achievement. Hindi yung sisilipin natin yung achievement nila at i-connect sa ugali nila ngayon. Yan kasi yung problema sa mga tao ngayon Na kapag kumikita ka na ng malaki, sasabihin ay yumayabang ka na. Without knowing na pinaghihirapan mo yung bagay na yon. Bakit hindi mo itry na ikaw naman yung mag-sorry, magpakumbaba ka naman? At saka teka lang ha, hindi lahat ay kayang ayusin bago matulog. May mga away rin kasi na kailangan palipasin ng gabi bago maayos. Alam mo wala namang perfectong relasyon Pero kapag gusto nang bumitaw ng isa, wag mo siyang pigilan. Tanungin mo lang siya kung bakit gusto niyang makipaghiwalay para wala kang tanong sa sarili mo. Ang tunay na pagmamahal kasi hindi dapat nagmamakaawa. Have self-respect and keep your dignity. It's supposed to be fair and equal at hindi stressful and toxic.